ng Pahayag, chapter 14, verse 12 to 13. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, "Isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." At sinabi ng Espiritu, "Totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap, sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan." Amen. So batay po sa talata na binasa na po natin sa Pahayag chapter 14 verse 12 to 13, yung title po natin is Pananampalataya hanggang wakas. Amen. Amen. So para po malaman ko po na naiintindihan po natin ang salita ng Diyos, every time na maririnig yung salita ng Diyos, magsabi kayo ng Amen. Amen po ba? Amen. I-open po natin yung ating mga mic nang sa gayon, makapagsabi po tayong lahat ng Amen. Para na sa gayon, yung salita ng Diyos is sumasa inyo. Kung hindi kayo magsasabi ng Amen, ibig sabihin, hindi kayo agree sa salita ng Diyos. At hindi nyo mararanasan ang salita ng Diyos kung hindi rin kayo magsasabi ng Amen. Kaya lahat tayo, sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, is kinakailangan nating tumugon sa salita ng Diyos ng Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So dumako na tayo sa talata na ating binasa ngayon sa Revelation chapter 14 verse 12 to 13. So, sa teksto na ating binasa ngayon, nabasa natin na binanggit dito sa Biblia yung salitang mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Marahil yung iba sa inyo, iba yung pagka-translate. Pero dito, basahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. So, masasabi ba nating mapalad tayo ngayon, mga kapatid? Sa mga Kristiyano, especially sa mga Kristiyano, mapalad ba tayo ngayon? So, kung tatanungin ko kayo, simula nang tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo, nung mag-umpisa ka maglingkod sa ating Panginoon, masasabi mo ba sa iyong sarili na mapalad ka sa paningin ng tao? So mapalad ba tayo mga kapatid bilang mga Kristiyano na sumusunod ngayon sa kalooban ng ating Panginoon? Kasi yung salitang mapalad, yung sa pandinig ng mga tao is napakaganda eh. Masasabi mo kapag sinabing mapalad, maswerte, pinagpala, lahat nasa iyo na. Para bang masaganang pamumuhay, maswerteng pamilya, masayang pamilya, nasa iyo ang lahat ng bagay, ganyan yung kahulugan ng pagiging mapalad. Kung iisipin natin na yung word na mapalad. Pero bilang mga Kristiyano, para sa atin, yung paglilingkod natin sa Diyos, mapalad ba tayo? Since tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin, masasabi ba natin mapalad ba tayo? Kasi parang masasabi natin sa Panginoon, Lord, parang hindi naman kami mapalad. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na yung word na mapalad para sa mundong ito is maswerte, mayaman, maganda ang buhay, maganda yung kinabukasan, swerte ka sa business, swerte ka sa pamilya, sa mga anak, asawa. Ganun yung mapalad para sa lahat sa salibutang ito. Pero para sa ating mananampalataya, ano ba yung meaning ng pagiging mapalad na sinasabi ng Panginoon na mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan? Amen. Para sa atin, since tinanggap nga natin ang ating Panginoon, hindi ganoon ang nangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Imbis na mapalad yung isipin natin, para bang mas dumami yung pagsubok sa buhay natin. Marami mga problema, mga pag-uusig, labanan pang espiritual, iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang mga problema na dumarating magkabila pagkatapos mo na masolusyonan ang problema, kinabukasan may panibagong problema na naman. Kaya hindi mo iisipin na mapalad ka bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Pero kung iuunawain lang natin yung salita ng Diyos, mas
palalaliman pa natin yung relasyon natin sa ating Panginoon, doon natin masasabing mapalad talaga tayo. Pero kung titignan lang natin sa pamagitan ng mga mata natin, hindi natin masasabing mapalad tayo. Kasi nga, nagdurusa tayo dahil sa pagsunod sa Panginoon. Dumaranas tayo ng matinding pagsubok, yung mga demonyo, pilit tayong binabagsak. Lahat tayo is nararanasan natin yung ganung matinding mga pagsubok. Mas matindi pa nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kasi simula nang tanggapin natin sa buhay natin ang ating Panginoon, para bang ang demonyo hindi na tumigil sa buhay natin. Na 24/7 siyang nagbibigay ng problema sa buhay natin. Maaring gamitin niya yung mga asawa natin, yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin, kung sino-sino ang ginagamit niya para lang mapabagsak tayo sa pananampalataya. Kaya nga, walang kapahingahan yung kaisipan natin, yung damdamin natin. Kaya, iisipin natin, ano kayang klaseng salita na kung saan masasabi natin na mapalad tayo. Ang hirap na isipin kung ano ba yung klase ng pagpapala na iyan na sinasabi ng Panginoon na mapalad tayo. Pero nga, dahil nga itong salita ng Diyos ay totoo, kinakailangan nating unawain mabuti ano ba yung pagiging mapalad. Yung dahil sa pagsunod hanggang sa kamatayan. Ang problema sa buhay natin, nag-uumpisa pa lang tayo, sumusuko na tayo sa pananampalataya. Nag-uumpisa pa lang tayo, nagrereklamo na tayo. Hindi natin inuunawa yung salita ng Panginoon. Kasi nakatuon tayo sa salitang pagpapala. Sa salitang mapalad, na kung saan yung in-expect natin is masaganang pamumuhay. Kaya ang daming mga Kristiyano po yung tumatalikod sa pananampalataya. Dahil na rin sa in-expect nila na pagpapala para sa buhay nila. Kapag hindi nila naranasan yung ganong klaseng pagpapala, tatalikod sila sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi yung pananampalataya nila ay hindi ganap, kundi nakatuon lamang sila sa salitang pagpapala. Pero kung nakatuon tayo talaga sa tunay na pagpapala doon sa langit, kahit sa kamatayan, maglilingkod tayo para sa Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung yung salitang mapalad, iniisip natin na pagpapala lamang, hindi ganun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na isipin yung pagpapala na mapalad ka, yung makapunta ka ng langit. Yun ang tunay na mapalad. Amen. Dahil maraming mga mayayaman dito sa mundong ito na kahit mayaman sila, wala silang relasyon sa Panginoon. Pero ikaw na mahirap sa buhay, kahit na naghihirap ka, mapalad ka dahil kilala mo ang Panginoon. Mapalad ka dahil may Diyos kang kinikilala sa buhay mo. Kahit na mahirap ka sa buhay mo, kahit wala ka na meron sila, mapalad ka dahil kilala ka ng Panginoon. Yun ang pagiging mapalad. Kaya nga sabi niya, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Amen. Kung kaya niyong tiisin yung mga bagay na dumarating sa buhay ninyo, yun ang nais makita ng Panginoon. Nais ng Panginoon na makita yung bagay na kung saan sinasabing pananampalataya hanggang kamatayan. Pero marami sa ating mga mananampalataya ang nai-stuck o tumitigil sa paglilingkod dahil umaasa sila sa pagpapala. Pero para sa atin, mapalad ba tayo? Gayong naglilingkod na tayo sa ating Panginoon. Nararanasan ba natin yung pagpapala na yan na masasabi mo mapalad ako? Kaya nga, sinasabi ng ilan, dapat maging masaya pa rin tayo kahit na dumaranas tayo ng hirap. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mapalad tayo kapatid. Mapalad tayo kung tapat tayong sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Kasi nga, yung mga paghihirap na dinaranas po natin sa buhay natin, yung mga pagsubok na yan sa atin ng Diyos, yan ay para malaman ng ating Panginoon kung tayo ba'y magpapatuloy sa paglilingkod. Nais ng Panginoon na makita yung bagay na
magpapatuloy ba tayo sa paglilingkod? Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin sa buhay natin. Kasi gusto ng Panginoon na makita kung ano ba yung layunin mo sa buhay mo. Layunin mo ba na totoo ka bang sumusunod sa kalooban ng Diyos o sumusunod ka lang dahil alam mong pagpapalain ka ng Panginoon? Maraming ganyan. Maraming naglilingkod sa Panginoon na umaasa lamang sa mga pagpapala. Hindi sila sincerity para sa bagay na kung saan ang sinasabi ng Panginoon na yung taong nagtatrabaho kapag binayaran mo, hindi yung kagandahang loob. Pero kapag ang taong nagtatrabaho na hindi umaasa na babayaran siya, yun yung kagandahang loob. Amen. Kaya kung tayo nagtatrabaho sa Panginoon at umaasa lamang tayo sa pagpapala, yun ay kabayaran na may tuturing. Pero kung hindi tayo umaasa sa mga pagpapala sa buhay natin, yun ay may tuturing natin na katapatan na kung saan na hindi natin masasabing umaasa tayo sa pagpapala. Nasa Diyos ang pagpapala para sa atin. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, unahin muna natin siya. At siya mismo magpapala sa buhay natin. Amen. Hindi tayo nakatingin sa pagpapala. Dahil ang pagpapala sa mundong ito, nauubos. Lahat ng bagay sa mundong ito is maglalaho. Lahat, kahit pa yung buhay ng tao is magtatapos. Lahat tayo may kamatayan. Kaya kahit ng pagpapala, hindi natin masasabing iyan ay panghabang buhay. Pero sinasabi ng Panginoon, ang pagpapala ay yung magiging mapalad tayo doon sa after nating mamatay. Matatanggap natin ang pagpapala na yan kapag tayo naging tapat sa paglilingkod hanggang kamatayan. Kaya nga yung pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon, tinitignan niya lang tayo. Tinitignan niya lang tayo kung tayo ba'y tapat na susunod sa kalooban ng ating Panginoon o hindi. Kaya nga sa pamagitan ng mga pagsubok sa buhay natin, makikita ng Panginoon kung totoo tayong mananampalataya o hindi. Kaya nga tignan ninyo ang sarili ninyo. Every time na dumaranas kayo ng pagsubok sa buhay ninyo, nananatili ba kayong nakatayo? Nananatili ba kayong tapat sa paglilingkod? Nananatili ba kayong tapat sa inyong mga ministry? Nananatili ba kayong tapat sa pagbibigay? Nananatili ba kayong tapat sa pagmamahal sa inyong kapwa? Nananatili ba kayong tapat sa pagsunod sa salita ng Diyos? Madalas po hindi. Madalas para tayong mga bata na kung saan ayaw nating gumalaw hanggat hindi ibinibigay sa atin ang gusto natin. Gusto natin na tayo muna ang masusunod bago yung Diyos. Katulad tayo ng mga bata na kung saan pinipilit natin yung gusto natin kapag may gusto tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, kinakailangan danasin mo muna yung mga pagsubok sa buhay. Nang sa gayon, madalisay ka kung ikaw ba'y tunay na mananampalataya o hindi. Kaya nga mga kapatid, sa paglilingkod, sa kabila ng paglilingkod po natin, maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Dahil yan po, yung nais ng Panginoon na makita sa buhay po natin na kung tapat ba tayo bilang mga mananampalataya. Kasi nga, ang pangako ng Panginoon is mapalad daw tayo. Hindi natin makikita yung pagiging mapalad hanggat hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano sabi niya sa Revelation chapter 14, verse 13? Isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. So binanggit yung paghihirap, ibig sabihin, matatanggap mo yung gantimpala mo after mong mapagtagumpayan yung mga paghihirap. So yung paghihirap na yun yung mga pagsubok sa buhay po natin. Yung ine-expect po natin bilang mga mananampalatay na tinanggap natin si Kristo, yung mga pagpapala na darating magiging magaan ang buhay natin, magiging mayaman tayo, hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, maghihirap
sa kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. So, kinakailangan nating harapin yung mga pagsubok sa buhay natin. Whether ito ba ay paghihirap sa buhay natin, kinakailangan nating lampasan lahat ng iyan. Pero hindi natin kayang gawin yan na mag-isa. Kinakailangan pa rin natin ng tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa buhay po natin, hindi tayo lumalakad na mag-isa. Kinakailangan natin na sumunod sa salita ng Diyos. Kinakailangan natin magpailalim sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Higit sa lahat po, kinakailangan nating laging magdasal sa Panginoon. Amen. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng lakas na mapagtagumpayan ng lahat ng mga paghihirap, mga pagsubok sa buhay po natin. Amen. Kasi nga po, kung hindi tayo tatawag sa ating Panginoon, kung hindi tayo magtitiwala sa mga plano ng ating Panginoon, ang bilis natin bumagsak. Isang problema lang, tatalikod agad tayo sa pananampalataya. Kaya nga nakikita ang katapatan natin kung tayo haharap sa mga pagsubok sa buhay. Dahil dito, dahil sa mga pagsubok sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng pagtawag sa Panginoon. The more na marami tayong pagsubok, the more na may pagkakataon tayo tumawag sa ating Panginoon. At kumikilos ang Panginoon, sumasagana ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi ito pagpapala ha, kundi yung biyayang sinasabi ko sa inyo, yung biyaya na kumilos sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Every time na magkakaroon tayo ng pagsubok, yun yung pagkakataon natin na tumawag sa pangalan ng Panginoon. At sa bawat pagtawag natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. At sa bawat pagkilos niya sa buhay natin, may mga patotoo tayo sa buhay natin. Amen. Kaya nga sa bawat patotoo natin, napaparangalan natin ang ating Panginoon. At sa bawat patotoo po natin, yan po yung katibayan na nagtagumpay tayo sa mga pagsubok sa buhay. Dahil na rin po sa tulong ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo susulong sa mga pagsubok sa buhay po natin, paano natin mapapatotohanan ng Panginoon? Paano ibibigay ng Panginoon sa atin yung karangalan na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Dahil dito nakasalalay yung buhay na walang hanggan, yung pagiging matapat po natin sa kabila ng mga pagsubok sa buhay po natin. Kaya po ang nais ng Panginoon, kahit na may mga problema kayo, sumulong kayo. Kahit na punong-puno kayo ng pagsubok, kahit wala ka na makain, kahit wala kang pang-offering, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Gusto ng Panginoon na makita ang katapatan mo. Hindi yung panlabas ang hinahanap po natin. Hindi yung kapag wala ka nito, hindi ka na magsisimba. Kapag wala ka nito, hindi ka na maglilingkod. Kapag wala ka na ito, hindi ka na magpe-pray. Kapag wala ka na nito, ayaw mo nang magbasa ng Biblia. Dapat kahit wala ang mga bagay na iyan, hindi ka nakatingin sa mga bagay sa salibutan, kinakailangan ka pa rin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nang sa gayon, makita ng Panginoon yung katapatan. Sabi niya nga, diba? Sapagkat ang kanilang mga ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Amen. So, paano tayo magiging tapat sa harapan ng Panginoon kung hindi naman natin ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon? Kasi madalas po, hindi ang kalooban ng Diyos ang gusto natin. Saka na ang kalooban ng Diyos, kinakailangan mauna muna ang aking kalooban. Ibigay mo muna, Lord, yung gusto ko bago ko sundin ang kalooban mo. Kumbaga, sinasabi natin, kalooban ko muna ang sundin mo bago ko sundin ang kalooban mo. So, yung katapatan nawawala dahil hindi nakikita sa mga gawa natin. Kung tayo ba'y tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Dahil sa mga problema pa lang, bumabagsak na tayo sa mga pagsubok. Kinakailangan po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang dumating na bagyo sa buhay po natin, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen. Kaya, nais ng Panginoon na lahat tayo magpakatatag sa pananampalataya. Amen.
Kaya nga sabi niya, di ba, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang sa umpisa, hindi lang sa gitna, kundi hanggang kamatayan na po yung paglilingkod po natin. Lifetime na po yung paglilingkod po natin hanggang sa mamatay na po tayo. Hindi kung kailan lang po natin gusto, doon tayo maglilingkod sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo maglingkod hanggang kamatayan. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin na makita. Yun ang gustong makita. Hindi yung nais nating ipakita sa Panginoon. Kasi tayo, nakadepende tayo. Nakadepende kung anong mangyayari, nakadepende kung ano yung matatanggap natin. Hindi ganun dapat. Kahit anong meron ka ngayon, kahit anong ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi nakadepende. Kundi susunod ka pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Ang Panginoong Yesukristo, hindi siya nagreklamo. Kahit na siya ipinanganak doon sa sabsaban, hindi siya nagreklamo na kahit na siya ibugbugin, dura-durain, hindi siya nagreklamo. Bilang anak ng Diyos, hindi siya nagreklamo na natutulog siya sa buhanginan na ang tanging ano na lang nila ay higaan ay tolda. Hindi siya nagreklamo na kahit siya hinahagupit at kahit na siya ipinako sa krus, hindi siya nagreklamo. Pero tayo, konting bagay lang na hindi maibigay sa atin ng Panginoon, nagrereklamo na tayo, ayaw na nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ganun tayo kasimple na kung saan madali tayong bumigay sa mga pagsubok sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi pa kayo humahantong sa pag-aalay ng dugo. Ibig sabihin, hindi nyo pa nararanasan yung ginawa ng Panginoong Yesukristo. Mga problema lang ang nararanasan nyo sa buhay. Pero bumibitaw na kayo sa pananampalataya. Paano pa kaya kung dumanas kayo sa pagsubok na kung saan ipapako ka sa krus, hahagupitin ka, pupugutan ng iyong ulo, katulad ng mga naunang mananampalataya. Hinati sa dalawa, nilagari, sinunog ng buhay, pinakain sa leyon. Lahat ng yun naranasan ng mga mananampalataya. Pero sa panahong ito, napakasimple na lang. Problema, financially, mga pagsubok, wala pang ang pag-uusig eh. Sa totoo lang, wala pang pag-uusig na nararanasan ng bawat isa. Totoo lang. Kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, hindi mo mararanasan ng pag-uusig. Kung miyembro ka lang, hindi mo mararanasan ng pag-uusig. Ang mararamdaman mo lang is mga problema. Kasi kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng mga pag-uusig. Kapag naglingkod ka na sa Panginoon, doon mo palang mararanasan yung pag-uusig. So tayo mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Pero hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi natin iniisip na yun pala yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Para sa atin, iniisip lang natin as a Christian, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na nais natin tuwing tayo hihiling sa pangalan ng ating Panginoong Yesukristo. Ito ay pagkakaloob niya. Lagi tayong humihiling sa Panginoon, pero yung kahilingan ng Panginoon para sa atin, na mahalin natin ang ating kapwa, hindi natin ginagawa. Malalim yung salitang pag-ibig sa kapwa. Kasama na dyan yung paglilingkod, pag-i-evangelize, pagtulong sa kapwa. Malalim ang salitang pag-ibig sa kapwa. Kung hindi natin uunawain ang salita ng Diyos, hindi natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin, yung sinasabi niya na hanggang kamatayan, dapat kahit anumang mangyari, dumating man yung kahirapan sa buhay natin, mananatili tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na dumating pa tayo sa mga pag-uusig sa buhay natin, na kahit pa ang kamatayan ay dumating sa buhay natin, manatilin tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung salitang mapalad ay matatamo lang po natin after nating mamatay.
Mauuna muna yung mga pagsubok, mauuna muna yung paghihirap. Doon pa lamang natin matatanggap yung salitang mapalad. Ano yung pagiging mapalad? Kapag tayo'y nanatiling tapat sa Panginoon, yung salitang mapalad, yun yung magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung mapalad na ine-expect po natin, dito lang sa mundo. Dito lang sa mundo yung ine-expect natin pagiging mapalad. Kumbaga, sinasabi ko sa inyo, ang nais ng Panginoon, mas hangarin ninyo pagiging mapalad na makapunta ng langit. Amen. Kesa sa iniisip ninyo, mapalad kayo dito lamang sa mundo. Tandaan po natin na ang mundo ay maglalaho. Pero yung salita mismo ng Diyos ay hindi maglalaho. Ibig sabihin, yung pangako niya para sa atin, hindi yun magbabago. Yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, yung pagiging mapalad natin doon sa langit. Kasi, masasabi natin mapalad tayo kung tayo makakapunta ng langit. Napakamalas natin kung tayo mapupunta ng impyerno. Dahil doon sa impyerno, kapag tayo napunta ng impyerno mga kapatid, walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Parurusahan tayo mula umaga hanggang gabi, ito'y panghabang buhay na kaparusahan sa impyerno. Kaya nga, naisin po natin maging mapalad doon sa langit, hindi dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, bago mo makamtan ng pagiging mapalad, dadaan ka po sa maraming mga paghihirap. Dahil yun, doon ka susubukin kung ikaw ba'y kikilos at magiging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napansin ninyo, ang daming pagsubok na dumarating sa buhay ninyo, pero hindi nyo nare-realize na ito pala ay pagsubok lamang sa buhay ninyo na kung saan nais ng Panginoon na makita yung katapatan mo sa paglilingkod. Iniisip lang natin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Iniisip lang natin na ang Diyos ay wala. Hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Inaalaw ng Panginoon itong bagay na ito para pahirapan tayo. Hindi. Gusto ng Panginoon na matanggap mo yung salitang mapalad ka Amen. sa pamagitan ng pagsubok sa buhay. Kasi nga, nais ng Panginoon na dalisahin yung puso natin. Nais ng Panginoon na makita yung damdamin natin kung ano ba talaga yung tunay na damdamin natin. Kasi tayo, maaari nating dayain ng Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin. Kahit dayain natin siya, pero alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Kaya nga, dinadaan niya ito sa mga pagsubok, nang sa gayon, lalabas yung tunay na pag-uugali mo. Diba? Lumalabas yung tunay na ugali natin kapag may mga pagsubok at problema tayo. Nakakapagsalita tayo na masama laban sa Diyos. Nakakapanumbat tayo sa Diyos. Lumalabas yung tunay na ugali natin, pananalita natin, mga iniisip natin. Lahat ng yan, yung kasamaan sa bibig natin lumalabas kapag may mga pagsubok na tayo. Kapag hindi na natin kaya. Kaya nga, doon lumalabas yung tunay na hangarin natin sa harapan ng Diyos. At yun ang nais makita ng Diyos sa atin. At yun din ang nais ipakita ng Diyos sa sarili natin. Nang sa gayon, kapag nakita natin at na-realize natin na tayo ay naging sakim sa pagpapala, nais ng Panginoon na tayo'y magsisi sa kasalanan. Amen. Sino bang taong hindi nanumbat sa Diyos? Sino bang taong hindi nagsalita asa ng Diyos? Kung may Diyos, bakit niya inalaw dito? Sino bang taong hindi nagsalita ng ganoon nung nakilala niya ang Panginoon? Sino bang nagsabi na, okay lang, tatanggapin ko lahat ng pagsubok? Hindi. Lahat ng Kristiyano, mga kapatid, naranasan na bumagsak, naranasan na sumbatan ng Diyos. Walang perpekto. Walang taong matibay. Kahit si Job, sinumbatan ng Diyos. Kahit na siya'y tapat sa harapan ng Diyos, sinumbatan niya pa rin ng Diyos sa bandang huli. Naging mapagmataas pa rin siya. Kahit gaano ka pa ka-humble sa harapan ng Diyos,
Darating at darating ang point na kung saan lalabas at lalabas yung tunay na ugali mo pagdating sa pagsubok. Pero ang nais lang ng ating Panginoon, yung hangarin mo sa sanlibutan ito, mailabas. Mailabas yung tunay na hangarin mo sa mundong ito. Nang sa gayon, makita mo sa sarili mo, ay ganito na pala ako. Para bang nalilihis na ako ng landas. Iba na pala yung hangarin ko. Nagiging makamundo na ako. Ang dami ko nang hinahangad sa buhay. Nagtatampo na ako sa Diyos. Nagsasalita na ako ng masama sa Diyos. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, makita mo sa sarili mo yung bagay na iyan. Hindi para parusahan ka ng Diyos, kundi ma-realize mo yung kasalanan mo na sa gayon, magsisik at mapatawad ka ng Panginoon. Amen. Nais ng Panginoon na hindi mo hangarin yung mga bagay sa salibutan, kundi ilabas mo yan mula sa puso mo. Di ba sinasabi ng Biblia, kung anong nasa puso, siya ring lumalabas sa bibig. Kung ang puso mo'y tigig ng kasamaan at pag nanais sa salibutan, nais ng Panginoon na ilabas mo yan mula sa bibig mo. Hindi yan dapat manatili sa puso mo. Kaya nga mga kapatid, nagiging yung bagay na kung saan nakakapagsalita tayo ng masama laban sa Diyos. Pinapakinggan yun ng Diyos, ina-allowed yun ng Diyos, nang sa gayon lumabas yan mula sa puso mo. Although na nakapagsalita tayo ng masama sa Diyos, gusto ng Panginoon, ilabas mo yan sa puso mo. Brother Seth, pakiano na lang. Silent na lang, Sen. So, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, normal lang na tayo nagagalit. Normal lang na tayo nagtatampo. Normal lang na tayo dumaranas ng mga pagsubok. Pero nais ng Panginoon na makita yung katapatan natin sa pananampalataya. Hindi lamang sa umpisa, kundi hindi lamang sa pagpapala, kundi kahit sa kahirapan pa. Kahit sa mga pagsubok sa buhay natin, nais ng Panginoon na makita yung katapatan natin sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ibig sabihin lamang po nun na kung saan hanggang kamatayan. So matatanggap natin ang gantimpalang yan after nating mamatay. Nakasalalay yung mga gawa natin. Kung tayo ba ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan o buhay na walang hanggan kaparusahan sa impyerno. Ano bang sinasabi ng Biblia? Sabi niya sa Revelation, chapter 22, verse 11 to 12. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit magpatuloy sa pagpapakabuti yung mabuti at ang banal sa pagpapakabanal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanilang ginawa. So, nababatay po yung ginawa po natin. Nababatay doon sa gantimpala na iyon. Kung anong gantimpalang matatanggap po natin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, yung mga mararumi, na nais magpakarumi kayo. Yung mga nais na magpakabanal kayo. Dahil sa huling araw, hahatulan tayo batay sa ating mga ginawa. So, bakit ina-allowed ng Panginoon yung mga bagay na ito? Dahil lahat tayo may sariling desisyon. Kung ang bawat isa sa atin, kontrolado ng Diyos, yung puso natin, hindi na natin kinakailangan mag-repent. Gagawin lang ng Diyos, gagawin niya na bago yung puso natin na parang isang robot. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Ginawa niya, binigyan niya tayo ng karapatan na magdesisyon kung ano bang nais natin. Kaya nga, binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon nang sa gayon magdesisyon tayo kung ano bang gusto natin. Nais ba natin tanggapin yung kalooban ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan pero daranas tayo ng mga pagsubok? O nais natin na i-reject ang Panginoon, magpakasaya sa mga bagay sa salibutang ito, pero sa huling araw, hahatulan tayo na mapunta ng impyerno. Isipin natin mabuti. Dalawang bagay. Paghihirap, papuntang langit. Kasaganaan, kasiyahan sa salibutan, pero papuntang impyerno.
Kaya nga, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung katapatan sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng paghihirap. Kaya nga, paano tayo magiging tapat sa Panginoon kung bibigyan tayo ng mga pagsubok sa buhay? Kaya nga mga kapatid, madalas nating tanong sa Diyos, totoo ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Bakit ina-allow ng Diyos yung mga bagay na ito? Bakit ina-allow niya na maranasan natin ito sa buhay natin? Nagdadamdam tayo sa ating Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit hindi niya tayo tinutulungan? Kung may Diyos, bakit ganito yung nararanasan natin? Kapatid, alam niyo ba kung bakit ina-allow ng Diyos yung mga bagay na yan? Nais ng Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sabi niya sa Santiago, chapter 1, verse 1 to 4. Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, nais ng Panginoon na patatagin tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay po natin. So, itong mga pagsubok na ito ay makakatulong sa atin upang mas lalo pa nating makilala ang Panginoon at mas lalo pang lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Dahil nga sa bawat pagsubok na ito, may pagkakataon tayong tumawag sa ating Panginoon. May pagkakataon tayong humiling sa pangalan ng ating Panginoon, tumangis sa pangalan ng ating Panginoon, at may pagkakataon ng Diyos na makakilos sa buhay po natin. At nang sa gayon, mapaparangalan ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katugunan ng lahat ng ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, tinatanong natin ang Diyos kung bakit, Lord, anong dahilan? Ganyan tayo lagi. Madalas natin tanongin ng Panginoon, pero sinabi na niya na ang dahilan ng bakit kayo binibigyan ng pagsubok para patatakin ang inyong mga pananampalataya. Pero still pa rin tayo nagko-question sa Panginoon. Bakit? Kung minsan, akala natin sapat na kasi. Akala natin sapat na yung naglilingkod tayo. Akala natin sapat na yung nagsisimba tayo. Akala natin sapat na yung nagbibigay tayo. Akala natin sapat na yung nasa ministry lang tayo. Akala natin sapat na yung pagiging Kristiyano. Kaya nga para sa atin, yung umaasa tayo na pagpapalain tayo lagi ng Panginoon. Umaasa tayo lagi na sa bawat pananalangin natin, tutugunin tayo ng Panginoon. Para bang umaasa tayo lagi na yung daan na tinatahak natin is daan na matuwid, hindi baku-bakong daan. Hindi natin ine-expect yung mga paghihirap sa buhay natin. Kasi nga, akala natin sapat na yung mga bagay na ginagawa natin. Pero alam niyo kung bakit kulang sa atin yung bagay na kung saan alam niyo po kung ano yung kulang, kung bakit nararanasan natin ng paulit-ulit na kine-question ng Panginoon. Ang kulang sa atin, yung makilala mo ang Panginoon. Yung makilala mo yung Panginoon sa buhay mo. At yung mas maunawaan mo mabuti yung salita ng Diyos. Yun ang kulang sa buhay po natin. Kaya natin kinu-question, kaya tayo nagre-reklamo sa ating Diyos. Kasi nga hindi pagganap yung pagkakakilala natin sa ating Diyos. Hindi pagganap yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. Ang tanging pangunawa lang po natin is pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kung tayo magiging Kristiyano, yun para sa atin sapat na para tayo pagpalain ng Diyos. Pero para sa Panginoon, hindi ganoon ang nais niya. Kaya nga nasasabi natin na nagre-reklamo tayo sa Diyos kasi nga hindi natin ganap na nauunawaan ang salita ng Diyos. Kasi hindi natin inuunawa yung bagay na gusto ng Panginoon. Kasi pag inunawa natin ang salita ng Diyos, masasaktan tayo. Dahil ang gusto ng Diyos is isuko natin yung mga bagay sa mundong ito. Pero ang gusto ng tao, magkamit ng mga bagay sa mundong ito. Kabaliktaran sa ninanais ng Diyos. Kaya nga kung babasahin natin ang Biblia, puro surrender lahat. Surrender, surrender.
isuko mo, isuko mo, isuko mo. Pati sarili mo, pati hilig ng laman, pati ang iyong buhay, isuko mo. Lahat is pagsuko. Kaya nga, bakit mo babasahin ang Biblia? Bakit mo susundin ang salita ng Diyos kung puro pagsuko? Diba ganun ang Panginoon? Isuko mo lahat kasi nga, hindi sa mundong ito ang pagpapala. Hindi sa mundong ito yung tunay na buhay. Kaya gusto ng Panginoon, isuko mo lahat hanggang sa maging empty ka. Pero para sa atin, bigyan mo ako, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Pinupuno natin yung sarili natin. Ang Panginoon naman, inaalis niya yung laman. Inaalis niya yung desire natin. Pero tayo, pilit nating pinupuno yung desire natin sa sarili natin. Kabaliktaran sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo nagrereklamo kasi nga, hindi natin napupuno yung desire natin, yung gusto natin. Hindi natin nakukuha. Pero kung susundin lang natin at kikilalanin ng Diyos at uunawain ang salita ng Diyos, doon natin maunawaan, kinakailangan natin isurrender lahat sa Panginoon. Doon lang natin maunawaan na doon pala, hindi pala kalooban ng Diyos yung mga bagay na gusto ko. Kapag kinilala natin ang salita ng Diyos. Pero hanggat hindi natin inuunawa ang salita ng Diyos, hindi natin isusurrender yung mga bagay na gusto ng ating laman. Kapag ninais natin yan, nanaisin talaga natin yan. Pero ang Diyos, hindi niya i-allowed na kayo ay mapahamak. Gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, nais ng Panginoon, ma-realize mo yung kasalanan mo. Yung hilig ng laman na yan ang magdadala sa iyo papuntang impyerno. Yung pagnanais mo sa mga bagay sa salibutan, yan. Yan ang magdadala sa iyo papuntang impyerno. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, isuko mo yan. Isuko mo yung mga bagay na hinahangad mo sa mundong ito. Maglingkod ka sa akin hanggang kamatayan. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya mga kapatid, akala mo lang sapat na. Dahil kung sapat na yan, hindi mo natatanungin ng Diyos ng ganyan. Kulang pa yung paglilingkod natin. Kulang pa yung paglilingkod natin sa Panginoon para masabi mo, ikaw ay dapat o karapat dapat kang pagpalain ng Panginoon. Kulang pa. Lahat ng ginagawa natin kulang pa. Alam niyo kung anong kulang sa atin? Karunungan. Kulang tayo sa karunungan, sa pangunawa, sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Santiago, chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Yun ang kulang sa atin. Kulang tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Kung bakit para tayong mga bata na ang dami nating gusto sa buhay. Gusto natin magpakasaya, gusto natin kumain ng ganyan, gusto natin magkaroon ng ganoon. Pero ang Diyos ayaw niya ng ganyan. Ang gustong ng Diyos para sa atin is hangarin mo yung mga bagay na espiritual. Hindi yung hilig ng laman. Dahil sa pagsunod natin sa hilig ng laman ay may kamatayan. Kaya mga kapatid, akala lang natin sapat ng ginagawa natin para tayo'y pagpalain ng Diyos. Pero hindi natin naunawaan yung nais ng Diyos para sa atin. Para sa atin, yung nasa isipan lang natin is pagpapala. Yun ang nasa isipan natin. Wala sa isipan natin na dumanas ng matinding pagsubok dahil Kristiyano na tayo. Namatay na si Kristo. Muling nabuhay. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, bakit pa natin iisipin daranas tayo ng hirap? Pero yan ang sinasabi ng Panginoon. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, daranas tayo ng kahirapan, daranas tayo ng pag-usig, dapat tayo makibahagi sa paghihirap ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero nasa isipan natin, sa pagsimba natin, sa pagiging Kristiyano natin, sa pagiging born again natin, tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero hindi yun ang dumarating sa buhay natin. Although na may mga pagpapala sa buhay natin, pero mas marami pa rin yung pagsubok na dumarating sa buhay natin.
The more na maraming pagsubok, the more na susubukin ka ng Panginoon, the more na pinapatatag ka niya. Amen. Ibig sabihin, kapag marami ng pagsubok sa buhay mo, nakapokus sa'yo si Lord. Alam niyo kung bakit? Dahil busy-busy si Lord sa buhay mo. Busy-busy siya na nakikinig sa bawat panalangin mo. Busy-busy siyang hubugin ka, na patatagin hanggang maging kawangis ka ng Diyos. Abalang-abala ang Diyos sa buhay mo. Akala mo lang pinaparusahan ka ng Diyos, pero hindi. Abalang-abala ang Diyos sa buhay mo. Sa dami ng mga pagsubok sa buhay mo, kumikilos si Lord. Sa bawat pagsubok, andon si Lord sa buhay mo. Kasama mo siyang lumalaban. Ibig sabihin, mapalad ka dahil kasama mo si Lord sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa sa bawat laban mo, kundi kasama mo ang Diyos. Kaya nga, mapalad tayo mga kapatid, dahil may Diyos tayong tagapagligtas. May Diyos tayong kinikilala na kung saan maari tayong tumawag sa Kanya, Ama, Ama ko. At tayo ipapakinggan ng ating Diyos sapagkat tayo itinuturing na mga anak ng Diyos. Yan ang karapatan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tayong lahat ay binago na ng Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng karapatan na tumawag sa Kanyang pangalan. Amen. Kaya tumawag tayo sa bawat pagsubok sa buhay po natin, tawagin natin ang ating Panginoon. Amen. Huwag tayo magatubiling manampalataya sa ating Panginoon. Magtiwala kayo sa ating Panginoon. Ano man ang dumarating sa buhay ninyo, magtiwala lang kayo sa ating Panginoon. Amen. Pinapatatag lang kayo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, kaya tignan ninyo yung mga iba, naiinggit sila. Naiinggit sila sa mga mayayaman, especially sa mga Kristiyanong mga mayayaman. Iisipin natin, ang swerte naman nila, Kristiyano na sila, tapos mayaman pa sila. Para bang nasa kanila ng lahat, napakapalad naman nila. Ganun yung takbo ng isipan natin. Kapag ganyan ka mag-isip, hindi mo na unawaan ang salita ng Diyos. Alam nyo, akala nyo ba porke Kristiyano sila at mayaman po sila, is mapalad na sila? Masasabi ko pong malaking hindi. Malaking hindi na masasabi kong hindi sila mapalad. Alam niyo po kung bakit? Dahil napakalaki ng responsible po nila sa buhay nila. Nakikita lang natin na maswerte sila. Pero kung titignan po natin ang Bible, malaking responsible po nila na kapag naunawaan mo salita ng Diyos, hindi mo na naising maging mayaman. Amen. Kapag naunawaan mo at talagang napagtanto mo, sasabihin mo, Lord, mapalad talaga ako dahil hindi mo ako ginawang mayaman. Kapag naunawaan mo salita ng Diyos. Kasi malaki ang trabaho ng pagiging mayaman. Hindi lang ito pagiging mayaman na kung saan nabibili mo lahat ng gusto mo. Kristiyano ka at pinagpapala ka. Hindi ganoon. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo maunawaan yung kahalagahan ng pagiging mayaman at disadvantage ng pagiging mayaman. Kaya kung titignan lang natin sa pamagitan ng ating mga mata, maswerte sila. Hindi. Mas maswerte ka na ikaw ay mahirap. Amen. Sabi nga ng Biblia sa Lucas chapter 16, verse 9. Kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tatanggap naman kayo ng tahanang walang hanggan. Amen. So, ibig sabihin po nun, yung kayamanan na taglay po nila, kinakailangan nilang ubusin sa pagtulong sa kapwa. Amen. Pero, di ba? Akala nyo ba ganun kadali na maging isang mayaman? Akala nyo maswerte sila kasi nabibili nila ang gusto nila. Nabibili nila ang gusto nila, ang lahat ng luho nila kasi maging sila man, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Pero kung naunawaan lamang nila ang salita ng Diyos, isusuko nila ito. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, doon sa binatang mayaman, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Dahil nga kapag na-realize mo yung pagiging mayaman is magdadala sa iyo, sa impyerno, isusuko mo yan.
Kaya nga binigyan na ng Panginoong Yesus yung binata ng pagkakataon eh. Isuko mo yan at sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Etong mga mayayaman na ito na nakikita nyo na bibili nila lahat ng mga gusto nila, mga latest na gadget, sasakyan na maganda, magandang bahay. Akala nyo ba maswerte sila? Hindi. Kumbaga sa buhay nila, 50-50. Kalahati ng buhay nila nasa impyerno at kalahati ng buhay nila naghihintay na kung marirealize nila yung bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya hindi mo masasabi na maswerte talaga sila. Maging sila man, hindi nila naunawaan ng ganung bagay. Akala lang nila maswerte sila. Pero kung uunawain po ninyo ang salita ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, ang pagiging mayaman, gamitin mo yan sa pagtulong sa kapwa. Amen. Hindi sa pagbili, paglustay sa sarili mong luho. Hindi ganoon ang nais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, kung maubos na iyon, ay tatanggap naman kayo ng tahanang walang hanggan doon sa langit. Maganda ang bahay mo dito. Gusto ng Panginoon, ubusin mo yan. Alam niyo po, dito sa Korea, mayroong isang pastor na inatake sa puso. Napakayaman niya. Luxury yung buhay niya. Bago siya maging pastor, luxury, mayaman, bilyonaryo na talaga siya. Sasakyan niya, hindi mo masasabing BMW, hindi ganoon. Hindi ganoon yung mga sasakyan niya. Yung bahay niya, palasyo. Nung inatake siya sa puso, nakarating siya ng langit. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi pa panahon para ikaw ay pumunta dito. Bumaba ka sa lupa. Ipagbili mo lahat ng kayamanan mo. Lahat ng ari-arian mo. Lahat ng mga mamahali mo sasakyan. Lahat ng mga mamahali mong mga damit. Ipamigay mo sa lahat ng mga mahihirap na walang-wala. At saka kita kukunin ulit. Alam niyo, binalik ng Diyos yung tao na yon sa lupa. Pagbalik niya sa lupa, ibinenta niya lahat ng mga mamahalin niya mga sasakyan. Pastor na yun ha. Mayaman na pastor, bilyonaryo. Pero binigyan ng pagkakataon na mabuhay at makapagbagong buhay. So yung pastor na yun, masasabi mo ba mapalad siya? Hindi. Sa harapan ng Diyos, hindi siya mapalad. Ang gusto ng Panginoon sa harapan ng Diyos, yung Diyos mismo ang dapat mo sambahin. Hindi mo dapat gamitin ang Diyos para sa pagpapala. Madalas ginagamit natin ang Diyos para sa pagpapala. Ginagamit natin ang Diyos para sabihin tayo ay pinagpapala. Pero ang Diyos hindi ganyan ang nais niya ipakita para sa atin. Ang gusto niya, ipakita mo sa mga tao kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kung paano kanyang binabago. Hindi sa pamagitan ng pagpapala, kundi kung paano kang binago sa ugali mo, kung paano kang binago sa bisyo mo, kung paano kang binago mula sa puso. Amen. Hindi sa pagpapala. Yun ang gustong ipakita ng Panginoon sa buhay natin. Yun ang gustong marinig ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya ang daming nagpo-post, pinagpapala sila sa buhay nila. Hindi ganyan ang nais makita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung may testimony mo sa mga tao kung paano kanya binago. Amen. Tandaan ninyo, yung pagpapala ay lilipas. Lilipas ang pagpapala, pero yung testimony mo, hindi lilipas yan. Dahil nakasaad yan sa aklat ng buhay. Ang bawat sinasabi mo ay itinatala sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, ano man ang patotohanan mo patungkol sa ating Diyos, ito'y karangalan para sa ating Panginoon. Kaya nga, yung buhay natin, inakala natin, yung mga mayayaman, maswerte sila, hindi. Ang laki ng dapat nilang gawin. Kinakailangan nilang sundin ang salita ng Diyos. Paano kung hindi nila sinunod ang salita ng Diyos? At namuhay lang sila bilang isang mayaman. Namuhay sila na binibili ang lahat ng gusto nila. Namumuhay sila, although na tumutulong sila, pero hindi buong-buo ang pagtulong sa mga mahihirap, sa kanilang kapwa, hindi buong-buo. Maniwala kayo mga kapatid, akala nyo lang maswerte sila. Pero mas maswerte ka na wala.
Maswerte ka na ikaw ay mahirap. Maswerte na ikaw ay laging nagdarasal sa Panginoon para sa araw-araw na biyaya. Kaya mas mapalad ka, kapatid, hindi sila. Mapalad sila kung naunawaan nilang salita ng Diyos. Pero mas mapalad ka dahil may Diyos ka. Amen. Sila may dalawang Diyos sila. Ikaw, iisa lang ang Diyos na meron ka. Yun ang Panginoong Yesukristo. Sila, may Diyos sila, may Yesukristo, at may kayamanan. Pero nakadugtong sa kanila ang impyerno. Dahil kapag hindi nila ginamit yung tama, yung kanilang kayamanan, mapupunta sila ng impyerno. Simple lang yan. Kung ikaw ay isang worship leader, binigyan kanyang kalooban na pagiging worship leader, hindi mo ginampanan na maayos sa pagiging worship leader mo, mapupunta ka ng impyerno. Kung hindi mo naunawaan yung kahalagahan ng pagiging worship leader, mapupunta ka ng impyerno. Kung hindi mo naunawaan ang pagiging pastor, kung anong kahalagahan ng pagiging pastor, at kung anong dapat mong gawin sa pagiging pastor mo, mapupunta ka ng impyerno. Ganon din sa pagiging mayaman. Kung hindi mo naunawaan ang pagiging mayaman, at hindi mo gagampanan yung tungkulin mo bilang isang mayaman, mapupunta ka ng impyerno. Kala nyo lang maswerte. Ang bawat isa po sa atin may ministry. May ministry ng mga mayayaman na kung saan sinasabi ng Biblia, yung mga mayayaman, kinukuhang kanilang kayamanan para ibigay sa lingkod ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos. Amen. Sa mga mahihirap na lingkod ng Diyos, sa mga mahihirap na kung saan mga tinawag at pinili ng Diyos. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya nga yung mga mahihirap, nagdarasal sila sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Sino kaya makakatulong sa akin? Gumagamit ang Panginoon. Dahil yun ang layunin niya. Na kung saan pinagpapala niya ang mga mayayaman, pinagpapala niya ang ibang tao, nang sa gayon, gamitin sila para makatulong sa kapwa. Umiikot ang kayamanan. Umiikot yung pagpapala. Nang sa gayon, pinagpapala ang mga mahihirap at ang mga mahihirap ay nagpapasalamat sa Panginoon. Pero kung tayo yung mga mayayaman, namumuhay ka sa luho, ibig sabihin, nakadikit sa iyo yung sinasabi na namumuhay ka sa hilig ng laman. Hindi natin nakikita yung pamumuhay sa hilig ng laman. Ang nakikita lang natin, maswerte sila dahil mayaman sila. Pero hindi natin nakikita yung nakadugtong sa kanila na pamumuhay sa hilig ng laman. Sino bang mayaman? Alam niyo po sa buhay namin, naranasan namin yan. Nung tinanggap namin yung pera nung natapos po yung kontrata ko, nasilaw kami sa pera. Yung perang hawak po namin ng aking asawa, ang laking halaga. Hindi ko alam kung magkano yung pera na yun. Pero nilostay namin yun sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar. Umabot lang yung pera na yun ng 1 buwan na lustay. Pagkalustay ng pera, doon lang namin na-realize, nagkasala kami sa Panginoon. Nabulag kami ng pera. Ganun ang nagagawa ng pera sa isang tao. Kapag mayaman ka at marami ka pang pera, ano kaya magagawa mo sa buhay mo kapag marami ka ng pera? Although na namimigay ka ng tulong sa mga maliliit, sa mga kapwa mo, pero sa sarili mo, kapag marami kang pera, mas malaki ang hinahangad mo sa buhay. Mas marami kang gustong bilhin, mas marami kang gustong makuha kapag marami kang pera. Hindi mo masasabi sa sarili mo kapag ako isang mayaman, magpapakabuti ako. Pag ako isang mayaman, gagawin ko yung mga bagay na ganito. Huwag po kayo magpapakasigurado. Kapag kayo naging mayaman, sigurado, matutokso po kayo. Kaya mahirap po ang maging isang mayaman. Kaya nga sinasabi ng Biblia na kung saan kapag ang isang mayaman, kinakailangan niyang ubusin ang kanyang kayamanan sa pagtulong sa kapwa. Amen. Kapag naubos na ito, sabi ng Panginoon, kapag naubos na ito, tatanggap siya ng tahanang walang hanggan doon sa langit. Akala nyo ganun kadali na maging mayaman? Hindi, mahirap. Sobrang hirap. Sarap lang sa buhay ngayon. Masarap ang kinakain, magandang cellphone, magandang damit, magandang bahay, maganda yung tahanan mo, lahat ng yan maganda sa iyo. Pero, hindi maganda ang ibinubunga.
Maganda magiging bunga kung naunawaan mo salita ng Diyos. Kaya nga, sabi niya dito sa Lucas chapter 16, verse 10 to 11. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ibig sabihin, ang kayamanan na hahawak nila ay hindi sa kanila iyon, kundi ipinagkatiwala pala ng Diyos yung kayamanan na iyon. Kaya nga nasabi niya, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, sa buhay po ng isang mayaman, kung hindi niya po nauunawaan ang pagiging mayaman, ipinagkatiwala lang pala sa kanya ng Diyos yung kayamanan na iyon, na kung saan kinakailangan niyang gamitin sa tamang paraan. Paano kung hindi niya ito gagamitin sa tamang paraan? Kaya nga sinabi niya, paano? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Kaya nga kung kayamanan na meron tayo, hindi natin gagamitin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, paano ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon ang buhay na walang hanggan? So isipin po natin mabuti. Hinahangad natin o naiinggit tayo sa mga mayayaman. Pero merong nakabuntot sa kanilang responsibilidad na kung saan ibinibigay ng Panginoon, ipinagkatiwala lang sa kanila ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ko sa iyo, binigyan kayo ng gift of Holy Spirit na dapat ninyong pagyamanin sa buhay ninyo. Ito'y pagkakataon ibinigay sa atin ng Panginoon para maparangalan ng Panginoon. Hindi para sa pansarili lang natin. Katulad ng mga magagandang boses. Sa mga tao sa salibutan, binigyan sila ng magagandang boses. Saan nila ginagamit? Sa pansalibutan. Umaawit sila sa mga bar, umaawit sila ng mga kung saan-saan, pero hindi nila nagagamit yun sa Panginoon. Yung mga sumasayaw, magaling sumayaw. O, anong ginagawa nila? Nagsasayaw sila ng mga malalaswang pagsayaw sa TikTok, sa Instagram, lahat na ginagawa nila. Binigyan sila ng gift of Holy Spirit na makapagsayaw. Pero hindi nila ginagawa yun para sa Panginoon. Ganon din sa pagiging mayaman. Kung hindi mo gagamitin sa tamang paraan, mapupunta tayo ng impyerno, mga kapatid. Kaya nga, yung lubusan na paggamit, ang gusto ng Panginoon, ubusin natin yan sa paggawa na mabuti sa ating kapwa. Yan ang nais ng Panginoon. Pero sino bang mayaman yung maglulustay ng pera para sa kapwa? Sino bang mayaman na uubusin ang kanyang kayamanan para sa kapwa niya? Wala. Ang mga mayayaman, mas lalo pang yumayaman. Dahil ang mga mayayaman, hindi sila makontento sa bagay na meron lang sila. Mas lalo nilang pinag-iintingan, mas lalo silang nagtatrabaho para mas lalo pa silang yumaman. Meron ba kayong kilalang mayaman na kung saan mayaman na siya, nakontento na siya, tumigil na siya sa pagiging mayaman at nakontento na lang siya sa buhay niya? Wala. Ang mayaman ay patuloy na yumayaman kasi nga gusto niya mas lumaki pa yung kayamanan na meron siya. Yun ang buhay ng pagiging mayaman. Ang mayayaman, hindi sumasapat sa kanila yung bagay na meron sa kanila. Kaya nga naiinggit tayo eh. Naiinggit tayo, naisip natin, maswerte sila. Maswerte sila dahil pinagpapala sila. Pero hindi eh. Maging tayo man mga kapatid. Hindi nila nalalaman na sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Maging tayo man. Hindi natin nakikita yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa pera, kundi nakikita natin yung pagkainggit natin sa kayamanan na meron sila. Kaya maging tayo man na kahit mahirap tayo na naiinggit sa kanilang kayamanan, maging tayo man ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Sumasamba tayo sa pera. Kaya nga sabi niya sa Lucas chapter 16, verse 13, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuyan niya ang isa
at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Hindi tayo maaring maglingkod ng sabay sa kayamanan at sa Diyos. Tingnan ninyo, iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. So tayo mga kapatid, tuwing araw ng linggo, tingnan ninyo, iniibig ninyo yung pagtatrabaho tuwing araw ng linggo. Sa palagay niyo ba hindi niyo hinahamak ang salita ng Diyos? Mas iniibig ninyo yung kayamanan ninyo. Hindi lang ito pera pinag-uusapan, kundi yung desire ninyo, kung ano bang desire ninyo. Mas pinapahalagahan ninyo ang isa at hinahamak ninyo ang isa. Sa pagtatrabaho niyo tuwing araw ng linggo, sa palagay niyo ba hindi niyo nahahamak ang salita ng Diyos? Nasa 10 kautusan na kung saan ang araw ng linggo ay dapat nating igalang. Pero bakit hindi natin iginagalang? Kasi nga, mas mahalaga sa atin yung kumita ng pera kahit araw ng linggo. Di po ba? Kaya nga, iibigan ng ikalawa at paglilingkuran ng tapat ang isa. Tapat tayo naglilingkod sa trabaho natin. Kahit araw ng linggo, dapat on time tayo. On time tayo sa pagpasok sa trabaho. Pero pagdating sa pagsunod natin sa Panginoon, namumuhi tayo. Namumuhi tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, iibigin ng ikalawa at hahamakin ng isa. Mas iniibig natin yung bagay na gusto natin. Sa trabaho, sino ba mamumuhi sa trabaho? Wala. Kumikita ka ng pera dun eh. Kahit araw ng linggo, nagtatrabaho ka kasi nga alam mo sa sarili mo, kumikita ka ng pera. So sa pagtatrabaho mo, hinahamak mo ang Diyos. Hindi lang ang Diyos, kundi ang salita mismo ng Diyos. Ang laking paghamak. Kaya nga, hindi tayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga mga kapatid, bakit ko sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Bakit napunta tayo sa kayamanan, sa pera? Dahil yan po madalas yung dahilan kung bakit yung mga mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi sila nagpapatuloy dahil sa kayamanan sa mundong ito. Kaya nga gusto ng Panginoon na makita sa atin is magpatuloy tayo sa paglilingkod sa kabila ng mga paghihirap sa buhay natin. Ibig sabihin, yung mga paghihirap na yan, hindi lang kahirapan na wala ka, kundi daranas ka ng matinding mga pagsubok sa buhay. Palagay nyo yung mga mayayaman, iniisip nyo ba, ano kayang pagsubok sa buhay nila? Baka pagsubok sa buhay nila, yung sawang-sawa na sila sa mga bagay na meron sila. Parang hindi na sila masaya sa bagong cellphone. Parang hindi na sila masaya kasi nakukuha naman nila yung mga bagay na gusto nila. Baka yun ang pagsubok sa buhay nila. Pero tayo, ang pagsubok natin napakatindi. Kinakailangan natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakailangan natin magpatuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Kahit wala ka, tapat ka pa rin dapat magbigay sa Panginoon. Kahit alam mo na walang-wala ka, dapat ka pa rin maging tapat sa pagbibigay ng 10% sa Panginoon. Naranasan na namin yan na kung saan na iniisip namin kung magbibigay kami sa Diyos ng 10% at offering, kami naman mauubusan. So kami na nakiusap sa Diyos, Lord, pwede bang huwag muna kami magbigay? Alam niyo anong nangyari? 5 times ang nawala sa amin bilang kapalit nun. Ginawa namin yung bagay na nasunod yung kalooban namin, yung gusto namin na hindi magbigay ng 10%, hindi kami magbigay ng offering. Kasi iniisip namin, mawawalan kami. Kami naman ang mawawalan. Pero, masigit pa doon ang dumating sa buhay namin na kung saan matinding financial problem ang dumating. Akala namin, makakaiwas na kami sa problema dahil hindi kami nagbigay. Pero mas matindi pa palang dumating sa buhay namin. Kasi nga, wala doon ang katapatan mo sa Panginoon. Hindi nakitaan ng Panginoon na hindi ka nakitaan ng Panginoon ng tapat ka sa paglilingkod sa Kanya. Kasi kung minamahal mo ang pera, hindi ka tapat sa Panginoon. Kinakailangan maging tapat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang dumating sa buhay natin, maging tapat po tayo. Ano man ang mga problema, may karamdaman ka man ngayon,
may kagalit ka man, magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Ipaubaya mo lahat ng yan sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko ito, hindi para isipin niyo na hindi mahalaga ang pera. Although na tayong lahat, kailangan natin ng pera. Pero huwag kayong magpapasakop sa kayamanan sa mundong ito. Kinakailangan magpailalim kayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, si Holy Spirit ang siyang bahalang magbigay sa inyo ng karunungan kung ano nga bang dapat ninyong gawin upang mapagtagumpayan ninyo ang buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, kapag hindi nila natagpuan yung mga tao, ayaw nilang kumilos. Pag hindi nila natagpuan yung pagpapala, hindi na sila kumikilos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo itong mga bagay na ito, na kung saan ang punot dulo, madalas ng mananampalataya kung bakit sila tumatalikod, ito'y dahil sa pagpapala. Dahil nga sa pagpapalang yan, kapag hindi nila nakamtan yung pagpapala, hindi na sila nagpapatuloy. Kapag hindi sila tinugon ng Diyos, hindi na sila magpapatuloy. Kapag dumanas sila ng mga hirap, hindi na sila nagpapatuloy. Dahil sa pagpapala. Kaya nga sinabi ng Panginoon, mapalad yung taong nananatiling matapat hanggang kamatayan. Kaya mga kapatid, kaya hindi nila magawang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos sapagkat sa Diyos, yung dinyo-Diyos nila, yung kayamanan ng mundong ito. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang Panginoong Jesucristo ang Diyos ninyo, dapat siya lamang ang dapat ninyo sambahin. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 6, verse 49, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon nang bumaha at bumugso ang tubig. Sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Maganda man yung bahay, magandang bahay, magandang pundasyon, mayaman. Pero kung wala sa tahanan na yun ng pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo, darating ang panahon na ito'y mawawasak. Kung wala sa tahanan, yung family na yun, kung wala si Jesus Christ sa buong tahanan na yun, ang tahanan na yun ay mawawasak. Napaka-importante na maging pundasyon po natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang dapat nating sandigan sa buhay po natin, sa loob ng tahanan, sa loob ng family, yung relasyon ng mga mag-ina, yung mga anak, dapat si Jesus Christ lang maging pundasyon natin lahat. Nang sa gayon, anuman ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin, ito'y mapagtatagumpayan po natin. Dapat maging masaya tayo, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Hanapin natin yung kasiyahan, yung kagalakan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos natin matatagpuan yung tunay na kasiyahan, yung pagiging makontento tayo. Kapag nakontento tayo sa buhay na meron tayo, kapag hinanap natin ang Panginoon, matatagpuan din natin ang kasiyahan. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Awit, chapter 37, verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Di po ba? Hahanapin mo muna ang kaligayahan sa ating Panginoon Yahweh. At nang sa gayon, yung mga pangarap mo ay iyong matatagpuan. So unahin mo muna ang Panginoon. Magkaroon ka muna ng relasyon sa Panginoon. Maranasan mo muna sa buhay mo ang Panginoong Yesus. Nang sa gayon, kasunod nun yung mga pangarap mo sa buhay mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Wala pa nga tayong relasyon eh. Wala pa nga tayong nagagawa eh. Ang gusto na natin, matupad na yung mga pangarap natin. Ang gusto na natin agad-agad, ibigay na sa atin ng Panginoon lahat ng gusto natin. Wala pa nga tayong nabubuong relasyon eh. Hindi pa nga tayo nakikitaan ng katapatan sa pag-ibig. Hindi pa nga tayo nakikitaan ng pagmamahal. Hindi pa nga tayo nakikitaan ng katapatan sa pagbibigay. Hindi pa nga tayo nakikitaan ng pagmamahal sa ating kapwa. Ang gusto natin agad, makita yung mga pagpapala sa buhay natin. Wala pa tayong nagagawang relasyon sa Panginoon. Hindi nga pa nga tayo nakakapag-pray. Hindi nga tayo nagbabasa ng Bible na walang devotion. Naghahanap tayo ng pagpapala sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. Ibig sabihin, relasyon muna sa Diyos bago yung pagpapala.
Magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Wala kayong relasyon. Paano kayo pagpapalain ng Panginoon kung wala kayong relasyon? Paano kayo magkakaroon ng masayang pamilya? Puro awayan. Kasi nga, wala kayong relasyon sa Panginoon sa loob ng tahanan. Hindi si Jesus Christ ang foundation ninyo. Ang foundation ninyo ay pera. Ang pera ay nauubos. Pero ang Panginoong Jesucristo, ito'y walang hanggang buhay. Nabubuhay magpakailanman ng Panginoon. Ito'y unlimited. Kung si Jesus Christ ang nasa tahanan ninyo. Ang pera nauubos, pinagtatrabahuhan. Pero si Jesus Christ, habang buhay siyang nananatili kasama mo. Kung siya mismo yung sandigan mo sa tahanan. Kaya mga kapatid, sabi niya pa sa Lucas, chapter 12, verse 15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Wala sa dami ng kayamanan. Bagkus ang tunay na mapalad ay yung taong sa kabila ng kahirapan ay sa Diyos pa rin nagtitiwala. Sa kabila ng kahirapan, sa Diyos pa rin nagtitiwala. Kaya nga sabi niya, hindi sa dami ng pera, hindi sa dami ng kayamanan ang buhay ng tao, kundi sa pagtitiwala, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Mateo, chapter 5, verse 3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Tingnan ninyo, mapalad yung mga mahihirap kasi nga mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Pero hindi binanggit ng Biblia na mapalad ang mayayaman. Bagkus, ano sinabi ng Panginoong Yesus sa mga mayayaman? Mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang mayayaman. Pero yung mga mahihirap, mapalad sila dahil mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yun ang hindi natin naunawaan. Naiinggit tayo sa kayamanan nila, pero ang hirap makapasok sa kaharian ng langit kapag ikaw ay isang mayaman. Pero kung ikaw ay isang mahirap, mapalad ka. Dahil wala kang ibang iaasahan kundi ang ating Diyos. Diba? At ang word na mapalad ay yung makamit mo yung buhay na walang hanggan. Magkakamit ka ng buhay na walang. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating maging matatag sa pananampalataya. Dahil hindi dito sa lupa ang pinangako ng Panginoon ng pagpapala, kundi doon sa kaharian ng langit. Doon ang pangako ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sa Jeremiah, chapter 6, verse 16, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit, ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Itinuturo na ng Panginoon ang daan upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Pero sabi nila, subalit sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Bakit ayaw nila dumaan sa lumang daan? Ayaw nilang dumaan sa daan at sinasabi ng Panginoon, ang gusto nila yung daan na mas makakabuti para sa kanila. Ayaw natin kasi walang pagtugon. Ayaw natin kasi walang pagpapala. Ayaw natin kasi nga wala yung pagkilos ng Panginoon. Ayaw natin kasi nga hindi tumutugon ang Panginoon sa mga panalangin natin. Ayaw natin sumunod. Ayaw na natin mag-ministry. Ayaw na natin mag-pray. Ayaw na natin magbasa ng Bible. Lahat is ayaw na. Nag-shutdown na ang lahat. Pero sabi ni Lord, pumunta ka sa lumang kalsada. Ay, ayaw namin doon. Gusto namin pagpapala sa buhay namin. Sabi ni Lord, pumunta ka sa lumang daan. Doon matatagpuan mo ang kapayapaan. Ayaw natin ng ganun eh. Gusto natin yung magaan na pamumuhay. Gusto natin maayos na pamumuhay. Gusto natin yung bago. Ang gusto natin, magkaroon ako ng bagong ganito, bago. Gusto ko ng ganyan para lamang makakilos tayo. Gusto natin magaan na paglakad sa ating buhay, pananampalataya. Pero ang gusto ni Lord sa luma. Sa luma na kung saan baku-bakong daan, wala kang makikitaan sa kalsada na lumang mga bahay, na kung saan hindi mo marirealize na itong napakaganda na napuntahan ko. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Manatili kang humble. Amen. Huwag mong hanapin yung bago.
Matuto kang makontento sa bagay na meron ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, matuto kang makontento. Naparito ang Panginoong Jesucristo. Tinawag tayo ng Panginoon. Narito siya upang mag-alay ng buhay para sa ating mga makasalanan. Hindi para sa pagpapala lamang sa mundong ito. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nag-alay siya ng dugo doon sa krus upang lahat tayo sa pamagitan ng kanyang dugo ay luminis tayo sa ating mga kasalanan at tayong lahat ay mapatawad. Naparito siya hindi para sa mga pagpapala sa mundong ito. Naparito siya upang tayo bigyan niya ng buhay na walang hanggan sa langit. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya sa John chapter 6 verse 29, huwag ang pagkain nasisira ang iyong pagsikapang kamtan, kundi yung pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay. Walang hanggan. Yan ang ibibigay sa iyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos ng Ama ng ganitong karapatan. Buhay na walang hanggan ang hangarin mo. Hindi yung tinapay na nasisira lamang. Na kung saan, yun yung pagpapala. Kaya nga sa John chapter 6 verse 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan at ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ganon din ang sinasabi niya sa Pahayag chapter 2 verse 25. Ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Yun ang salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo is maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, maging tapat kayo hanggang sa ako ay dumating. So, gagantimpalahan tayo ng ating Panginoon na buhay na walang hanggang kung tayo mananatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya huwag po kayo magpapadaya. Huwag kayong titigil sa paglilingkod sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Magpakatatag kayo nang sa gayon makamtan ninyo ang gantimpala ng buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng Panginoon at hindi masayang ang dugot buhay na inialay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga magtiwala kayo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay nyo. Kasama ninyo ang ating Panginoon. Magtiwala kayo na pinapatatag ng Panginoon ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayong lahat po ay manalangin na sa oras na ito.